Sa mundo ng mga Santiago, pera ang nagpapatakbo sa lahat, maliban sa huling habili ni Doña Elena. Para kay Dominic Santiago, ang mailap at istriktong bilyonaryo, ang pagpapakasal ay isang negosyo lamang. Ngunit para kay Amanda, ang dalagang tumakas mula sa ginto, ngunit nasadlak sa hirap, ang pagpapakasal ay dapat bunga ng pag-ibig. Isang kasunduan ang mabubuo sa pagitan ng amo at kasambahay. 1 taon, 1 milyon, at isang fake na kontrata. Ngunit paano kung unti-unting mahulog ang loob ni Amanda sa lalaking ang tanging kayang ibigay ay pirma at tseke? Sa gitna ng selos, pangungutya ng alta sosyedad at nagbabagang damdamin, mauuwi ba ang fake marriage sa isang happily ever after o mananatili lang itong kasunduan? Habol ang hininga ni Amanda habang hila-hila ang kanyang maleta sa gitna ng siksikan at maingay na kalsada ng Maynila. Ang bawat busina ng sasakyan ay tila mapaalala sa kanya na malayo na siya sa tahimik na asyenda nila sa probinsya. Ngunit kahit pagod, may ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, malaya na siya. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal, Papa. Bulong niya sa sarili. Naaalala ang galit na mukha ng kanyang ama nang tanggihan niya ang anak ng kasosyo nito sa negosyo. Akala ng marami ay mapalad siya dahil mayaman sila. Pero para kay Amanda, ang kanilang mansyon ay isang ginintuang hawla. Wala siyang pakialam kung iwan niya ang yaman. Mas pipiliin niyang magsimula sa wala kaysa maging asawang palamuti lamang. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, nakarating si Amanda sa isang eksklusibong subdivision. Kumakalam na ang kanyang sikmura at kakaunti na lang ang barya sa kanyang bulsa. Doon, sa tapat ng isang naglalakihang gate na gawa sa itim na bakal, nakita niya ang isang karatula. Urgent, all-around housemaid needed. Kaya ko to. Pagpapalakas niya sa sarili. Kahit kailan na hindi humawak ng wali si Amanda dahil lumaki siyang may mga katulong. Pero matalino siya at mabilis matuto. Bago pa man siya makapindot sa doorbell, biglang bumukas ang maliit na pinto ng gate. Isang matandang babae na may istriktong anyo at nakasuot ng unipormeng pangmayordoma ang lumabas. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ikaw na ba yung galing sa agency? Tanong ng matanda na si Nanay Sally. Ang tagal mo. Kanina pa nagrereklamo sa Senyorito Dominic dahil wala nag-aasikaso ng kape niya. Halika na, pasok! Nabigla si Amanda. Opo, ako nga po. Mabilis niyang sagot. Hindi na siya nagdalawang isip. Ito na ang pagkakataong hinahanap niya para magtago at mabuhay ng mag-isa. Pagpasok sa loob, halos malula si Amanda sa ganda ng mansyon. Mas malaki at mas moderno ito kaysa sa bahay nila sa probinsya. Ngunit ang atensyon niya ay agad na agaw ng isang lalaking pababa ng hagdan. Nakasuot ito ng navy blue na suit. Matikas ang tindig at may mga matang tila kayang tunawin ng sino mang tumingin dito ng matagal. Sally, is she the new maid? Baritono at malamig na boses ng lalaki. Ay, opo Senyorito Dominic, si Amanda raw po. Sagot ni Nanay Sally. Tumingin si Dominic kay Amanda. Nanigas naman ang dalaga. Ramdam niya ang aura ng kapangyarihan nito. Hindi niya akalaing ang unang araw ng kanyang pagtatago ay magdadala sa kanya sa harap ng isang lalaking magpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Siguraduhin mong marunong siyang sumunod sa mga rules ko. Wika ni Dominic bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Hindi man lang binigyan ng kahit maliit na ngiti ang dalaga. Huminga ng malalim si Amanda. Simula na to. Bulong niya. Hindi niya alam ang pagpasok niya sa bahay na yon ang magiging simula ng isang gulo na mas malaki pa sa tinakasan niya sa probinsya. Ang unang umaga ni Amanda sa mansyon ng mga Santiago ay tila isang madilim na panaginip. Sanay siya na may tagatimpla ng kape at tagaplansya ng damit. Ngunit ngayon, siya na ang gagawa niyon. 5:00 pa lang ng madaling araw ay ginising na siya ni Nanay Sally para ihanda ang almusal ng senyorito. Amanda, siguraduhin mo ang pagkakaluto ng itlog ay medium rare. At ang kape ni Senyorito Dominic ay eksaktong 3 butil ng asuka lang. Walang labis.
walang kulang. Bili ng mayordoma bago ito umalis para mag-check ng hardin. Napakamot sa ulo si Amanda. Itlog? Medium rare? Akala ko ba steak lang yun? Bulong niya. Sinubukan niyang magprito, pero dahil hindi siya sanay sa induction stove, muntik na niyang masunog ang bacon. Ang usok ay humalimuyak sa buong kusina. Dahilan para magpanik siya. Sa gitna ng kanyang pagpapaypay gamit ang apron, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa likuran. Are you trying to burn my house down? Halos mapatalon si Amanda. Nakatayo si Dominic sa pintuan ng kusina. Suot ang kanyang silk na bathrobe. Gulong-gulo ang buhok pero napakagwapo pa rin tingnan. Ang kanyang matang mapanuri ay nakapako sa sunog na bacon. Sorry po Sir Dominic, hindi ko lang po agad na nahinaan ang apoy. Hinging paumanhin ni Amanda habang pilit na itinatago ang mga nanginginig niyang kamay. Lumapit si Dominic dahilan para mapaatras si Amanda hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa counter. Masyadong malapit ang binata. Naaamoy ni Amanda ang pinaghalong scent ng mamahaling sabon at peppermint mula rito. Kinuha ni Dominic ang sipit at kusa nitong pinatay ang stove. You said you were from an agency. Bakit tila ngayon ka lang nakakita ng kusina? Tanong ni Dominic. Ang kanyang mga mata ay tila binabasa ang bawat galaw ni Amanda. Bago lang po kasi ang modelong to sa probinsya namin, sir. Pagsisinungaling niya habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga labi ng binata. Pinagmasdan ni Dominic ang mga kamay ni Amanda. Ang lambot ng mga kamay mo para sa isang kasambahay. At ang tindig mo, hindi ka mukhang sanay magtrabaho. Kinabahan si Amanda. Nag-aalaga po ko ng balat, sir. Kahit mahirap lang kami, kailangan ay presentable pa rin. Mabilis niyang palusot. Isang matipid na ngisi ang gumuhit sa labi ni Dominic. Isang bihirang ekspresyon na napatalon sa puso ni Amanda. Fine. Ayusin mo yan. Ayoko ng sunog na almusal. I have a board meeting in an hour. Nang makaalis si Dominic, napasandal si Amanda sa lababo at napahawak sa kanyang puso. Huwag kang kiligin, Amanda. Narito ka para magtago, hindi para ma-inlove sa masungit na bilyonaryo. Paalala niya sa kanyang sarili. Ngunit habang nagpapatuloy ang araw, naging mas mahirap ang sitwasyon. Sa paglilinis ng sala, nabasag niya ang isang mamahaling vase. Sa pagpaplansya, muntik na niyang mabutas ang isang designer shirt ni Dominic. Sa bawat pagkakamali niya, laging naroon si Dominic para sitahin siya. Pero napapansin ni Amanda na sa halip na magalit ng husto, tila mas lalong nagiging interesado ang binata sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang nagpupuna si Amanda ng mga bookshelves sa library, pumasok si Dominic na may dalang baso ng whiskey. Hindi nito napansin ang dalaga. Dahil madilim sa sulok, nakita ni Amanda ang pagod sa mukha ng binata. Ang bigat ng responsibilidad na pasa nito. Sa isang sandali, nakaramdam siya ng awa. Hindi lang pala siya ang bilanggo, si Dominic din, sa paraang hindi niya palubos na nauunawaan. Hindi magkamayaw ang lahat sa mansyon. Kung kanina ay istrikto si Nanay Sally, ngayon ay tila hindi ito magkaintindihan sa pagkataranta. Dumating na kasi ang kinatatakutan ng lahat, si Doña Elena Santiago, ang lola ni Dominic at ang may hawak ng susi sa yaman ng pamilya. Amanda, ayusin mong paglapag ng tsaa. Dapat ay nasa kanang bahagi ang kutsarita. Bulong na utos ni Nanay Sally habang papasok sila sa malawak na lanay. Nakaupo roon si Doña Elena, isang matandang babae na kahit may katandaan na, ay bakas pa rin ng otoridad at ganda. Sa tapat nito ay si Dominic, na halatang hindi komportable. Panay ang tingin sa kanyang relo. Dominic, wag mo akong tingnan na. Tila nagmamadali kang paalisin ako. Narito ako para sa isang pinal na desisyon. 7 months na lang, bago ang iyong ika-30 kaarawan. Alam mo nakasaad sa testamento ng lolo mo. Lola, we've talked about this. I am running the company perfectly. Hindi kailangan ng asawa para patunayan ang kakayahan ko. Business is business, but legacy is blood. Kailangan mo magpakasal at bigyan ako ng apo bago mapunta sa iyo ang buong kontrol ng Santiago Group. Kung hindi, alam mo kung kanino mapupunta ang mana. Sa pinsan mong si Nico na walang ginawa kundi ang magsugal. Napatigil si Amanda sa paglapag ng tasa nang marinig ang usapan.
Mana? Apo? Kasunduan? Nagkatinginan sila ni Dominic nang hindi sinasadya. Mabilis na nag-iiwas ng tingin si Amanda. Pero huli na, napansin siya ni Doña Elena. At sino itong batang ito? Bago siya rito, hindi ba? She has a face that doesn't belong in the kitchen. Masyadong aristokratiko ang kanyang mga mata. Tiningnan ng matanda si Amanda mula ulo hanggang paa. Kinabahan si Amanda. Ang talas ng pakiramdam ng matanda. Ako po si Amanda, ma'am. Bagong katulong po. Amanda? Pag-uulit ni Doña Elena. Tumingin ito kay Dominic at pagkatapos ay muling bumalik kay Amanda. Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Dominic, ayoko na ng modelong idinidate mo na. Wala namang ibang alam kundi mag-shopping. Gusto ko ng babaeng marunong sa bahay. May disiplina. At higit sa lahat, hindi ka kayang paikutan. Lola, what are you talking about? Tanong ni Dominic. Nagsisimula ng kabahan sa takbo ng isip nito. Wala naman, apo. Sinasabi ko lang na kung hindi ka makakahanap ng mapapangasawa sa loob ng isang buwan, ako ang pipili para sa'yo. And trust me, hindi mo magugustuhan ang pipiliin ko. Banta ng Donya. Tumayo ang matanda at bago lumabas, muli itong lumingon kay Amanda. Maganda ka, iha. At tingin ko ay hindi bagay sa iyo ang trabaho mo base sa kilos mo. Nang makaalis ang Donya, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Dominic at Amanda. Kitang-kita ang tensyon sa panga ni Dominic. Galit nitong hinablot ang kanyang kurbata. Isang buwan. Pag-uulit ni Dominic, lumingon siya kay Amanda na tila ngayon lang niya ito nakita ng buo. Mula sa maganda nitong muka hanggang sa malinis nitong kilos. Isang delikadong ideya ang nabubuo sa isip ng bilyonaryo. Amanda. Tawag niya. Po, Sir Dominic? Magkanong kailangan mo para talikuran ang buhay mo ngayon at magpanggap na asawa ko? Nalaglag ang hawak na tray ni Amanda. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay tila hudyat na ang kanyang payapang pagtatago ay tapos na. Nanatiling nakatitig si Amanda sa mga piraso ng nabasag na tasa sa sahig. Tila ba doon niya gustong pulutin ang kanyang nawawalang katinuan? Ano pong sabi niyo, Sir Dominic? Asawa? Magpapanggap? Hindi sumagot si Dominic. Sa halip, lumakad ito patungo sa kanyang bar cabinet at nagsali ng whiskey. Sumunod ka sa library, ngayon din. Utos nito sa boses na hindi tumatanggap ng hindi. Nanginginig ang tuhod na sumunod si Amanda. Pagpasok niya sa library, nakaupo na si Dominic sa likod ng kanyang malaking mesa. May inilapag siyang isang folder na kulay itim. Maupo ka, Amanda. Narinig mo sinabi ni Lola. Desperada na siyang makita kung may asawa. At ikaw ang pinakamalapit at pinakamadaling opsyon na meron ako ngayon. Pero sir, katulong niyo lang po ako at kakasabi niyo lang ang lambot ng mga kamay ko at hindi ako mukhang sanay sa gawaing bahay. Paano maniniwala ang lola ninyo? Depensa ni Amanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Dominic. Yun mismong dahilan. Lola Elena Sharp. Alam niyang hindi ka basta-bastang kasambahay. If I tell her that I fell in love with a girl from a simple background who possesses the grace of a lady, she might actually buy it. Binuksan ni Dominic ang folder. Here are the terms. Magpapakasal tayo sa West. Isang civil wedding lang na kami-kami lang ang nakakaalam. Magtatagal ang kasunduan ng eksaktong 1 taon. Sa loob ng 1 taon, kailangan maniwala ang lahat. Lalo na ng lola ko na asawa kita. At anong kapalit? 1 milyong piso. Kalahati sa oras na pumirma ka at ang kalahati sa dulo ng kontrata. Bibigyan din kita ng allowance, sariling silid at lahat ng luho na kailangan para magmukha kang asawa ng isang Santiago. Napasinghap si Amanda. 1 milyon. Malaking tulong yon para makapagsimula siya ng bagong buhay na malayo sa kanyang ama at sa lalaking ipinipilit nito sa kanya. Pero may isang kondisyon na nakapukaw sa atensyon niya. Paano yung sinabi ng lola niyo tungkol sa apo? Nautal na tanong ni Amanda. Tumayo si Dominic at lumapit sa kanya. That is the only part of the contract that is non-negotiable in its absence. We will not have a child, Amanda.
Gagawa tayo ng paraan para isipan nilang sinusubukan natin. Pero hindi kita papatulan. This is purely business. Sa kabila ng relief na naramdaman ni Amanda, may kung anong kirot ang dumaan sa kanyang puso sa sinabi ni Dominic na hindi kita papatulan. Tila isang sampalyon sa kanyang ganda at pagkatao. Bakit ako, sir? Marami namang magagandang babae sa paligid ninyo. Dahil wala kang koneksyon sa mga bilog na ginagalawan ko, Amanda. After a year, you can disappear with your million. Did I get my inheritance? No strings attached. Seryosong sagot ni Dominic. Tumingin si Amanda sa pen na nasa ibabaw ng mesa. Naisip niya ang kanyang ama. Ang asyendang tinalikuran niya. At ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Ito na ang tiket niya para tuluyang makalaya. Kinuha ni Amanda ang ballpen. 1 taon lang, Sir Dominic. Pagkatapos nito, kanya-kanya na tayo. Mabilis niyang nilagdaan ng papel. Hindi niya alam, sa pagpirma niyang iyon, hindi lang ang kanyang pangalan ang ibinigay niya kay Dominic, kundi ang pagkakataon na tuluyang magulo ang kanyang puso. Ang sumunod na linggo ay naging parang isang bootcamp para kay Amanda. Walang tigil na pag-aaral ng etiquette, tamang paglalakad na may takong at kung paano humawak ng wine glass nang hindi nanginginig. Si Dominic mismo ang nag-utos na dalhin sa mansyon ang mga pinakasikat na stylist at makeup artist sa lungsod. Sir, kailangan ba talaga tong ganito kaputla na lipstick? Mukha na akong may sakit. Reklamo ni Amanda habang pinapalibutan siya ng 3 baklang stylist. It's called aesthetic, Amanda. Less is more in our world. Sagot ni Dominic habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Ngunit ang tuluyang lumabas si Amanda mula sa dressing room, napatigil ang mga daliri ni Dominic sa pagtipa. Amanda was breathtaking. Nakasuot siya ng isang emerald green na silk gown na yumayakap sa kanyang hubog na katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakapuso ng maganda at ang kanyang mga mata ay binigyang diin ng banayad na eyeshadow. Nawala ang bakas ng pagiging kasambahay. Ang bumungad ay isang babaeng tila lumaki sa karangyaan. Dahan-dahang tumayo si Dominic. You look passable. Matipid nitong sabi, bagaman ang totoo ay halos hindi siya makahinga sa ganda ng dalaga. Passable lang? Maktol ni Amanda na nakaramdam ng kaunting inis. Hindi niya alam na yun ang paraan ni Dominic para itago ang pagkagulat. Dumating ang gabi na party na dinaluhan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Pagbaba nila sa itim na Mercedes-Benz, agad silang pinalibutan ng mga flashlights ng kamera. Mahigpit na kumapit si Amanda sa braso ni Dominic. Relax, Amanda. Just smile and let me do the talking. Bulong ni Dominic sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Amanda. Sa loob ng ballroom, agad silang sinalubong ng bulungan. Sino ang kasama ni Dominic Santiago? Is she a model? Ngayon ko lang nakitang babaeng yan. Naroon din si Doña Elena, nakatayo sa gitna ng silid. Tila naghihintay sa kanilang pagdating. Kasama nito ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang gown. Si Cassandra, ang ex-girlfriend ni Dominic na balitang gusto ng lola niya para sa kanya. Lola Elena. Bati ni Dominic sabay halik sa pisngi ng matanda. I'd like you to formally meet Amanda. She's not just working for me anymore. She's my fiancée. Katahimikan ang bumalot sa kanilang grupo. Nagtaas ng kilay si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Fiancé? How sudden, Dominic? Saan mo ba natagpuan ang magandang binibining ito? She's from a very private family in the province, Cassandra. Mabilis na sagot ni Dominic, sabay haplos sa bewang ni Amanda. We wanted to keep it a secret until now. Provincial girl? Beautiful. Pero parang hindi ko ata narinig ang apelido mo, dear. What did you say your family name was? Pag-uulit ni Cassandra, sabay tingin sa kamay ni Amanda. Naramdaman ni Amanda ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na ang sandali ng katotohanan. Tumingin siya kay Dominic na nagbigay sa kanya ng isang mapanuring tingin. Ang mahalaga ay hindi ang apelido ko, kundi ang katotohanan. Ako ang pinili ni Dominic na pakasalan.
Buong tapang na sagot ni Amanda. Diretsong nakatingin sa mga mata ni Cassandra. Isang palakpak ang narinig nila mula kay Doña Elena. Spoken like a true Santiago bride. I like her spirit. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, nakita ni Amanda ang matalim na tingin ni Cassandra. Alam niyang hindi ito huli nilang paghaharap. At habang mas lalong humihigpit ang hawak ni Dominic sa kanyang bewang, unti-unting napagtatanto ni Amanda na ang pagpapanggap na ito ay magiging mas mahirap kaysa sa paglilinis ng buong mansyon. Ang tagumpay sa party ay sinunda ng isang hindi inaasahang utos mula kay Doña Elena. Dahil engaged na kayo, nararapat lamang na magsama na kayo sa iisang silid. Gusto kong masiguro na hindi lang ito pakitang tao, Dominic. Deklara ng matanda bago sila tuluyang umuwi. Kaya naman, narito si Amanda, nakatayo sa gitna ng dambuhalang master's bedroom ni Dominic. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at leather. Isang espasyong napaka-pribado na tila ba isang kasalanan ang pumasok doon. Doon ka sa kama, sa sofa ako matutulog. Malamig na sabi ni Dominic habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Halatang pagod ito at iritado sa higpit ng pagbabantay ng kanyang lola. Sigurado ka, Sir Dominic? Pwede naman ako na lang sa sofa. Alok ni Amanda habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mga alahas. No, if Lola sends someone to check, it's better if you're in the bed. Just don't touch my things. Sagot nito sabay pasok sa banyo para magpalit. Habang naghihintay, napansin ni Amanda ang phone ni Dominic na naiwan sa bedside table. Paulit-ulit itong umiilaw dahil sa mga notification. Hindi niya sinasadyang masulyapan ng screen. Isang pangalan ng bumulaga sa kanya. Cassandra. I know you're just playing games, Dom. Hindi mo ako maluloko. That girl is a nobody. See you tomorrow at the office. I'll bring your favorite espresso. Naramdaman ni Amanda ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Bakit kailangan mag-text ng ganoon na babaeng yon? At bakit tila alam na alam nito ang paboritong kape ni Dominic? Isang emosyon na hindi pamilyar kay Amanda ang unti-unting bumangon. Selos. Lumabas si Dominic mula sa banyo. Suot na ang kanyang pantulog. Napansin niya ang pananahimik ni Amanda at ang tingin nito sa kanyang cellphone. Mabilis niyang kinuha ang phone at binasa ang message. Wala lang to. Business partner ko si Cassandra. Kailangan ko makipag-ugnayan sa kanya. Paliwanag ni Dominic. Bagaman, hindi naman kailangan magpaliwanag. Business partner o ex-girlfriend? Hindi napigilang itanong ni Amanda. Sabi ni Nanay Sally, muntik na raw kayong ikasal noon kung hindi lang siya ng ibang bansa. Napatigil si Dominic at tiningnan ng matalim si Amanda. Masyadong madaldal si Sally. At tandaan mo, Amanda, nasa kontrata natin na walang pakialamanan sa personal na buhay. You are my fake fiancé, not my real wife. Tumalikod si Amanda at mabilis na humiga sa kama. Itinatago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Alam ko po, sir. Paumanhin. Pinatay ni Dominic ang ilaw. Ngunit ang kadiliman ay tila mas nagpatinggad sa tensyon sa pagitan nila. Habang nakahiga si Amanda, naririnig niya ang bawat pag-ikot ni Dominic sa sofa. Hindi niya mapigilang mapaisip kung wala ba ang kontratang ito. Titingnan din ba siya ni Dominic sa paraang tinitingnan nito si Cassandra? Amanda? Tawag ni Dominic sa gitna ng dilim. Sir? Huwag mong intindihin si Cassandra. She's just part of the world I live in. Matulog ka na. May fitting ka pa ng wedding gown bukas. Wedding gown. Isang salitang dapat ay puno ng saya. Pero para kay Amanda, isa itong paalala na ang lahat ng ito ay isang magandang palabas lamang. Habang unti-unting dinadalaw ng antok, isang panalangin ang nabuo sa isip ng dalaga. Na sana, huwag tuluyang mahulog ang kanyang loob sa lalaking. Ang tanging kayang ibigay sa kanya ay isang taon ng kasinungalingan. Ang bridal boutique ni Madam Queenie ang pinakasikat sa buong lungsod. Dito dinadala ang lahat ng mga anak ng bilyonaryo para sa kanilang kasal. Sa gitna ng malawak na silid na puno ng mga kristal at mamahaling lace, nakatayo si Amanda sa ibabaw ng isang pedestal.
Nakasuot siya ng isang off-shoulder ball gown na gawa sa French lace at binurdahan ng maliliit na perlas. "You look ethereal, Amanda." Bulong ni Dominic habang nakasandal sa pinto ng fitting room. Tila sandaling nakalimutan na ang lahat ay bahagi lamang ng isang palabas. Ngunit ang katahimikan ay binalot ng tunog ng matataas na takong. Pumasok si Cassandra, suot ang isang designer suit. "Oh, look at this. A maid in a gown that cost more than her life savings." Panimula ni Cassandra. Tiningnan niya ang mga tauhan sa butik at tumawa ng mapait. "They really think putting silk on a peasant makes her royalty, Dominic? You're making a fool of yourself." Humarap si Amanda sa salamin. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit hindi tumigil si Cassandra. Lumapit ito at hinawakan ang tela ng gown ni Amanda. "Listen to me, Amanda." Pagsisimula ni Cassandra sa wikang Ingles, ang boses ay puno ng puot. "You don't belong here. You can wear the dress, the jewels, and carry the Santiago name. But at the end of the day, you're just a girl from Domad. You have no class, no education, and certainly no place in Dominic's world. Do you even understand what I'm saying? Or do I need to translate this into your dialect?" Napansin ni Amanda ang paghakbang ni Dominic para mamagitan. Pero itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ang binata. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kanyang noo at tinitigan si Cassandra ng diretso sa mga mata. "First of all, Cassandra, I would appreciate if you keep your hands off the lace. Your bitterness might stain it." Sagot ni Amanda sa diretsong Ingles. Ang kanyang accent ay Pino at walang bahid ng pag-aalinlangan. "And secondly, class isn't something you buy or inherit. It's how you treat people. Based on your display of insecurity today, it seems I have more of it than you ever will. My background may be simple in your eyes, but my education and my dignity are far superior to your entitlement." Nalaglag ang panga ni Cassandra. Nalaki ang kanyang mga mata at tila nawalan siya ng sasabihin. Hindi niya inaasahan na ang isang probinsyana ay kayang magsalita ng Ingles ng ganoon kadiretso. Ang mga tauhan sa butik ay nagbulungan, manghang-mangha sa tapang ni Amanda. Napatingin si Amanda kay Dominic. Nakita niya ang isang dahan-dahang pagkurap ng binata at isang matipid, ngunit kitang-kitang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. May halong pagmamalaki sa mga mata ni Dominic na hindi nito naitago. "If you're done with your monologue, we have a wedding to plan." Pagtatapos ni Amanda sabay talikod. "Dominic, I think I like this gown. It matches my class perfectly." Galit na lumabas si Cassandra ng butik. Padabog na isinara ang pinto. Naiwan sina Dominic at Amanda. Lumapit si Dominic sa pedestal at inabot ang kamay ni Amanda para alalayan itong bumaba. "Saan mo natutunan ng ganong klaseng English, Amanda?" Tanong ni Dominic. Ang boses ay puno ng kuryosidad. "Sabi ko naman sa inyo, sir, nag-aaral din po ako sa probinsya." Simpleng sagot ni Amanda. Bagaman ang totoo, ay isa siyang cum laude graduate sa isang prestihiyosong universidad bago siya umalis sa probinsya. "Well," sabi ni Dominic habang nakatitig sa mga mata ng dalaga, "butik na kitang palakpakan. You're full of surprises, Amanda. And I think I'm starting to like them." Pagbalik sa mansyon mula sa butik, ramdam pa rin ni Amanda ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa galit kay Cassandra, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Dominic sa sasakyan. Tila ba binabasa nito ang bawat pahina ng kanyang pagkatao. "Hindi ka lang basta kasambahay, Amanda. Your diction, your confidence, you're a mystery I'm starting to enjoy solving." Wika ni Dominic habang naglalakad sila patungo sa malawak na ballroom ng mansyon. "Kailangan nating mag-practice." Pag-iiba ni Amanda ng usapan. "Sabi ni Doña Elena, dapat ay perpekto ang first dance natin sa reception. Ayoko pong mapahiya kayo." Binuksan ni Dominic ang sound system at isang banayad na instrumental na musika ang bumalot sa silid. Lumapit siya kay Amanda.
Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa bewang ng dalaga, habang ang isa ay marahang humawak sa kamay nito. "Follow my lead," bulong ni Dominic. Sa simula, medyo matigas ang mga galaw ni Amanda. Sanay siyang gumalaw sa kusina, hindi sa gitna ng isang dance floor. "Sir, baka maapakan ko ang sapatos niyo." "Trust me, Amanda. Just look at me and nothing else," sagot ni Dominic. Tumingala si Amanda at sumunod sa utos ng binata. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier, nagsimula silang umikot. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-uusap na walang salita. Sa bawat pagpihit, mas lalong lumalapit ang kanilang mga katawan hanggang sa maramdaman na ni Amanda ang init na nagmumula kay Dominic. "Bakit mo ko ipinagtanggol kanina?" tanong ni Dominic habang dahan-dahan silang sumasayaw. "You could have just stay quiet and let me handle Cassandra." "Dahil hindi ako papayag na tapak-tapakan ang dignidad ko, sir. At dahil fiancé niyo ako sa harap ng mga tao, ang kahihiyan ko ay kahihiyan niyo rin." Seryosong sagot ni Amanda. Napatigil si Dominic sa pagsayaw, ngunit hindi niya binitawan si Amanda. Nanatili silang magkayakap sa gitna ng ballroom. "You're different, Amanda. Hindi ka katulad ng ibang babaeng nakilala ko na puro ganda lang ang punan. You have a fire." Sa sandaling yon, nawala ang konsepto ng kontrata. Nawala ang 1,000,000. Ang tanging nararamdaman ni Amanda ay ang mahigpit na hawak ni Dominic at ang amoy ng kanyang pabango na tila isang pamilyar na tahanan. Dahan-dahang inilapit ni Dominic ang kanyang mukha sa mukha ni Amanda. Nararamdaman na ng dalaga ang hininga ng binata sa kanyang mga labi. Mapungay ang mga mata ni Dominic. Tila nagtatanong, tila humihingi ng permiso. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, biglang bumukas ang pinto. "Ay sus Mariosep! Pasintabi po!" sigaw ni Nanay Sally na agad nagtakip ng mga mata. Mabilis na lumayo ang dalawa sa isa't isa. Kapwa namumula ang mga pisngi. "Sally, what is it?" tanong ni Dominic, halatang nabitin at nainis. Senyorito, nasa labas po si Doña Elena. Gusto raw makitang progreso ng paghahanda at may bitbit po siyang wedding organizer na lalong magpapakomplika sa buhay niyo." Balita ng mayordoma. Huminga ng malalim si Amanda. "Balik sa trabaho, sir," bulong niya. Tumango si Dominic, pero bago ito lumabas, hinawakan niya ang kamay ni Amanda at hinalikan ito sa likod ng palad. "That was a good dance, Amanda. I'm looking forward to the real one." Naiwang tulala si Amanda sa gitna ng ballroom. Alam niya, ang sayaw na yon ay hindi na bahagi ng pagpapanggap at iyon ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang kasunduan. Ang simbahan ay napupuno ng mga sariwang white lilies. Lahat ng matataas na tao sa lipunan ay naroon, naghihintay sa pag-iisang dibdib ng pinakamailap na bilyonaryo ng bansa. Nang bumukas ang malaking pinto, tila tumigil ang mundo. Si Amanda, suot ang kanyang engrandeng gown, ay naglalakad sa aisle. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba. Sa dulo, naghihintay si Dominic. Nakasuot ito ng itim na tuxedo. Matikas at may mga matang hindi maaalis sa kanya. Sa sandaling yon, hindi alam ni Amanda kung ang titig na yon ay bahagi pa rin ng palabas o may katotohanan na. "Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking apo, Amanda," bulong ni Doña Elena nang madaanan niya ito. Ngumiti ang dalaga, ngunit may kirot sa kanyang puso. "Patawad po, dahil ang kasalang tuway, isang kasunduan lamang." Sa isip niya, nang magkahawak na ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, naramdaman ni Amanda ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hinawakan ni Dominic ang kanyang kamay ng mas mahigpit, tila nagbibigay ng lakas. "I, Dominic Santiago, take you, Amanda, to be my wedded wife." Ang boses ni Dominic ay buo at seryoso. Nang turn na ni Amanda, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng binata. Ang mga salitang I do ay lumabas sa kanyang mga labi na may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Nang ideklara silang mag-asawa, dahan-dahang itinaas ni Dominic ang belo ni Amanda. "You are officially Mrs. Santiago."
Bulong nito bago siya dahan-dahang hinalikan sa mga labi. Ang halik na yon ay matamis, banayad at tila tumagal ng 5 segundo. Sa sandaling yon, nakalimutan ni Amanda ang 1,000,000 piso. Ang reception sa isang 5-star hotel ay nagpatuloy hanggang hating gabi. Ngunit ang totoong hamon ay nagsimula nang ihatid na sila sa kanilang honeymoon suite. Ang silid ay puno ng rosas, may malamig na champagne at isang dambuhalang kama na tila nagkakadala. Pumasok si Dominic at tinanggal ang kanyang coat. Malalim ang kanyang hininga. Tapos na ang unang bahagi. Nakuha na natin ang tiwala ni Lola. Napaupo si Amanda sa dulo ng kama. Pagod ang katawan at mas pagod ang isipan. So, ito na yun? Mag-asawa na tayo sa papel? Lumapit si Dominic sa kanya. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahawakan na. Yes, at dahil alam kong binabantayan tayo ng mga tauhan ni Lola sa labas ng suite na to, kailangan nating manatili rito sa loob, magkasama. Tumingin si Amanda kay Dominic. Sabi niyo sa kontrata, walang mangyayari, na business lang to. Napatitig si Dominic sa mga labi ni Amanda. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ng dalaga na lalong pinaganda ng liwanag ng buwan mula sa bintana. I know what I said, Amanda. Pero ang hirap panindigan ng kontratang yun kapag ikaw ang kaharap ko. Dahan-dahang lumapit si Dominic. Ang kanyang kamay ay humawak sa pisngi ni Amanda. Hinila niyang dalaga para sa isang yakap na puno ng pangungulila at hindi maamin na damdamin. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, ang lamig ng kontrata ay unti-unting tinutunaw ng init ng kanilang mga puso. Dominic, bulong ni Amanda. Shh, Amanda. Just for tonight. Let's forget the agreement. Sagot ng binata bago muling nilapat ang kanyang mga labi sa asawa. Dahilan para kapwa nila din ama ang pag-ibig na pilit nilang nilalabanan. Lumipas ang 3 buwan na tila isang panaginip. Ang mansyon na dati ay malamig at tahimik ay napuno ng tawanan at mga sandaling puno ng tamis. Si Dominic, na dati ay kilala bilang dominante ng negosyo, ay unti-unting lumambot. Hindi na lang sila basta magkapareha sa kontrata. Naging mag-asawa sila sa tunay na kahulugan ng salita. Bawat umaga ay nagsisimula sa isang halik. At bawat gabi ay nagtatapos sa mga pangakong tila hindi na nakatali sa 1,000,000 piso. Ngunit ang bawat panaginip ay may hangganan. Isang hapon, habang masayang nagtatawanan sina Dominic at Amanda sa garden, biglang dumating ang isang itim na SUV. Bumaba mula rito ang isang lalaking may edad na. May otoridad ang bawat galaw at nakasuot ng barong na gawa sa pinakamahal na tela. Si Don Alberto Mendez. Naniga si Amanda. Ang baso ng juice na hawak niya ay muntik ng mahulog. Papa? Bulong niya na sapat lang para marinig ni Dominic. Kumunot ang noo ni Dominic at tumayo. Papa? Amanda, what is going on? Sino siya? Hindi nakasagot si Amanda. Lumapit si Don Alberto nang may matalim na tingin. Sa wakas, nahanap din kita, Amanda. Akala mo ba habang buhay ka makakatago sa Maynila bilang isang kasambahay? Tumingin ang matanda kay Dominic nang may halong pangungutya. Dati ko, Mr. Santiago, hindi ko akalaing ang isang bilyonaryong katulad mo ay papatol sa isang baeng nagpapanggap lang na mahirap para takasan ang kanyang tungkulin. Anong ibig mong sabihin? Amanda is my wife. Wife? O baka kinuha mo lang siya bilang kasambahay at kalaunan ay ginawang asawa para sa mana mo? Mr. Santiago, ang babaeng kinakasama mo ay hindi lang basta Amanda lang. Siya lang naman si Amanda Beatriz Mendez, ang nag-iisang tagapagmana ng Mendez Estate sa Negros. Ang babaeng ipinagkasundo kong ipakasal sa anak ng aking kumpare. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Dominic. Dahan-dahan siyang lumingon kay Amanda. Ang mga mata niya na kanina lang ay puno ng pagmamahal ay napalitan ng labis na kalituhan at sakit. Is it true? You're Mendez? Isang mayamang tagapagmana ka rin? Dominic, let me explain. Hindi ko ginusto ang yaman ko. Tumakas ako dahil ayaw kong maging kasangkapan sa negosyo ni Papa.
Nung pumasok ako rito bilang kasambahay, yun lang ang paraan na alam ko para mawala sa poder nila. Pero nilihim mo sa akin. Nagpanggap kang walang-wala. Inayaan mong kaawaan kita. All this time, I thought I was saving you from poverty. But you were just hiding in my house. Dominic, patawarin mo ko. Hindi ko gustong magsinungaling. Naging totoong lahat sa atin. Ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi peke. Mahal kita, Dominic. Naging totoo? Nagsimula tayo sa isang kontrata, Amanda. Isang pasinungalingan. At ngayon, malalaman ko na pati ang pagkatao mo ay isa ring malaking pretensyon. How can I trust anything you say now? Lumapit si Don Alberto at hinawakan ng braso ni Amanda. Enough of this drama, Amanda. Uuwi ka sa Negros. Ang gulo na pinasok mo rito ay tapos na. Mr. Santiago, asikasuhin mong annulment. Hindi kailangan ang anak ko ang pera mo. At mas lalong hindi mo kailangan ang isang babaeng sinungaling. No, hindi ako sasama sa inyo, Papa. Pagpupumiglas ni Amanda, tumingin siya kay Dominic. Nagmamakaawa na ipagtanggol siya nito. Ngunit si Dominic ay nanatiling nakatayo. Blanko ang ekspresyon. Ang sakit ng pagkakaloko ay mas matindi kesa sa pagmamahal na nararamdaman niya. Umalis na kayo. Dominic, please. Sabi ko, umalis na kayo. I don't want to see you, Amanda. You lied to me about everything. Bumalik ka na sa mundo mo. Balik na tayo sa dati. Nawalang tayo. Hila-hila ng kanyang ama. Napilitang sumakay si Amanda sa sasakyan. Habang umaandar ang SUV palayo sa mansyon, nakita ni Amanda si Dominic sa rearview mirror. Nakatayo sa gitna ng malawak na hardin. Mag-isa. At tila gumuho ang buong mundo. Nawala ang kasambahay. Nawala ang asawa. Ang natira na lang ay ang dalawang pusong sugatan ng mga lihim at pagkakataon. 3 linggo na ang nakakalipas mula nang lisanin ni Amanda ang mansyon. Ngunit ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw pa rin ang kanyang pangalan. Si Dominic ay bumalik sa pagiging bugnutin at laging nasa loob ng kanyang library. Lunod sa trabaho at alak. Isang gabi, pumasok si Nanay Sally na may dalang isang lumang envelope. Senyorito, nakita ko ito sa ilalim ng kutsyon sa kwarto ni Amanda noong naglilinis ako. Para sa inyo raw ito. Padabog na kinuha ni Dominic ang envelope. Sa loob ay may mga dokumento at isang sulat. Nang basahin niyang laman, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi lang to basta liham. Ito ay ang katibayan ng lahat ng sakripisyo ni Amanda. Ang 1,000,000 pisong bayad ni Dominic, hindi niya ito kinuha. Naroon ang tseke, hindi bawas, at may kalakip na note. Hindi mababayaran ng kahit anong halagang pag-ibig ko sa'yo. Ibinabalik ko to dahil ang kalayaan ko ay nahanap ko sa piling mo at hindi sa pera. Nais ko magtapat sa'yo, pero natatakot ako na magalit ka sa akin, Dominic. Pero ang totoo ay hindi ako galing sa hirap. Isa akong hasyendera sa probinsya. Pero nagawa kong lumayo sa kinagisnan ko dahil ayoko magpakasal sa lalaking gusto ng papa ko. Sana mapatawad mo ko pag nalaman mong totoo, love. Napahawak si Dominic sa kanyang ulo. Anong ginawa ko? Bulong niya. Napagtanto niya na kaya tumakas si Amanda ay hindi para lokohin siya, kundi para protektahan ang sarili nito mula sa isang sapilitang kasal na walang pag-ibig. Ang mismong bagay na kinatatakutan din ni Dominic. Habang nilalamon ng pagsisisi, biglang tumunog ang telepono ni Dominic. Ang tumatawag ay si Oscar, ang kanyang pinagkakatiwalaang investigator na ipinadala niya sa Negros. Sir, may balita ko tungkol kay Ma'am Amanda. Kumusta siya? Pinilit ba siyang ipakasal ng papa niya? Hindi po, sir. Dahil ang balitang kumakalat ngayon sa asyenda nila ay hindi na siya pwedeng ipakasal sa iba. Isinugod po siya sa ospital kahapon dahil nahimatay si Ma'am. Tumigil ng sandali si Oscar bago ituloy ang sasabihin. Buntis po si Ma'am Amanda, sir. 8 linggo. Nabitiwan ni Dominic ang hawak na baso. Ang tunog ng pagkabasag niyon ay tila naging hudyat ng kanyang pagising. Buntis si Amanda. Ang kasunduan nila na walang apo ay naging totoo sa paraang hindi niya inaasahan.
Isang bunga ng pag-ibig na binuo nila sa gitna ng kanilang pagpapanggap. Ihanda mong chopper. Pupunta tayo sa Negros. Ngayon din. Utos ni Dominic sa kanyang sekretary sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pero sir, ang meeting niyo sa board. I don't care about the board. I don't care about the inheritance. Nasa Negros ang tunay kong yaman. At hindi ko hahayaan sa pagkakataong to. Makuha pa siya sa akin ng kahit sino. Sa kabilang banda, sa malawak na asyenda ng mga Mendez, nakadungaw si Amanda sa bintana habang haplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang muka ay maputla pero may bakas ng katatagan. Alam niyang susubukan siyang ipakasam muli ng kanyang ama para takpan ng kahihiyan. Pero handa siyang lumaban. Huwag ka mag-alala anak. Kahit wala ang daddy mo, hindi kita itatago. Ikaw ang tanging totoo sa lahat ng kasinungalingang naranasan ko. Mahal na mahal kita anak. Naiiyak na saad ni Amanda. Ang marangyang hasyenda ng Mendez ay tila isang lugar na binabantayan ng mga armadong tauhan. Ngunit walang takot na pumasok ang sasakyan ni Dominic Santiago sa mahabang driveway nito. Pagkababa pa lang niya ng kotse, sinalubong na siya ni Don Alberto na may madilim na muka at sandata na nakasukbit sa kanyang bewang. Isang babala na hindi siya welcome roon. Ang lakas din ang loob mo magpakita rito, Santiago. Matapos mong saktan at itaboy ang anak ko. Sa tingin mo ba, hahayaan kita kahit makatapak sa damo ng lupaing ito? Nandito ako para sa asawa ko. Matapang na sagot ni Dominic. Diretsong nakatitig ang kanyang mga mata sa matanda. Walang bakas ng pag-aalinlangan. At nandito ako para sa anak ko. Natawa ng mapait si Don Alberto. Anak? Ang anak na bunga ng isang kontrata? Ang anak na kailangan mo lang para makuha ang mana mo sa lola mo. Huwag mo kong ituring na walang alam, Dominic. Alam ko ang lahat. Alam ko na binayaran mo si Amanda ng 1 milyon para maging tauhan mo. Nagkamali ako. Oo, nagsimula to sa pera. Nagsimula to sa kasunduan. Pero Don Alberto, tingnan mo ang mga mata ko. Hindi ako lumipad mula Maynila hanggang dito para lang sa mana. Ipinauubaya ko ng lahat ng kumpanya ko sa mga pinsan ko kung yun ang kailangan. I don't care about the Santiago fortune anymore. Ang gusto ko lang ay si Amanda. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Amanda mula sa malaking pinto ng mansyon. Namumutla siya at halatang nangihina, pero ang kanyang tindig ay nananatiling aristokratiko. Dominic? Mahinang tawag niya. Agad na lumambot ang anyo ni Dominic nang makita ang asawa. Amanda, I'm sorry kung hinayaan kitang umalis. Hindi ko nakita ang sakripisyo mo dahil nilamon ako ng pride ko. Please, let's go home, love. Home? Dito ang tahanan ng anak ko at dito siya magpapakasal sa lalaking karapat dapat sa kanya. Di sa isang taong ginawa siyang kasambahay bago ginawang asawa. Papa, tama na. Buong tapang na hinarap ni Amanda ang kanyang ama. Hindi mo ko pag-aari. Oo, nire-respeto kita dahil mahal kita, Papa. Pero hayaan mo ko maging masaya sa taong totoo kong mahal. Si Dominic ang ama ng anak ko at sasama ako sa kanya. Nagulat ang matanda sa pagsalungat ng kanyang anak. Tumingin si Amanda kay Dominic. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Pinapatawad na kita, Dominic, pero patunayan mo sa akin na hindi lang to dahil sa bata. Lumapit si Dominic, binaliwala ang banta ni Don Alberto at lumuhod sa harap ni Amanda. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hinalikan nito. I'll spend the rest of my life proving it to you. I'll be the husband you deserve and the father our child needs. Hindi na tayo babalik sa mansyon bilang amo at katulong. Babalik tayo bilang isang pamilya. Mahal na mahal kita, Amanda. Napabuntong hininga na lamang si Don Alberto. Batid na wala na siyang magagawa laban sa pag-ibig. Mahal niya ang anak niya, kaya nais niya itong ipakasal sa lalaking napili niya sa pag-aakalang yun ang tama. Pero mali siya dahil mas lalong lumayo ang loob ng anak niya sa kanya. Dahan-dahan siyang yumukod, isang senyales ng pagsuko. Dominic, inaasahan ko na maaalagaan mong anak ko at ang magiging apo ko.
Patawarin mo din ako anak kong pinangunahan kita sa desisyon mo. Hangad ko ang kaligayahan mo at anytime makakabalik kayo sa hasyenda. May ngiti na saad ni Don Alberto. Niyakap naman ng mahigpit ni Amanda ang papa niya. Salamat papa. Makakaasa po kayo Don Alberto na maaalagaan kong asawa ko at magiging anak namin. Nakangiti na saad ni Dominic. Papa iho, papa na ang tawag mo sa akin panimula ngayon. Saad ni Don Alberto na ikinangiti ni Dominic. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila sa Don. Mabilis na binuhat ni Dominic si Amanda patungo sa kotse. Ang hangin ng Negros ay tila naging saksi sa isang bagong simula. Ngunit habang papalayo sila, alam nilang hindi patapos ang laban. Dahil naghihintay sa Maynila ang galit ni Doña Elena. Paglapag ng chopper sa helipad ng mansyon sa Maynila, mahigpit ang hawak ni Dominic sa kamay ni Amanda. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa galit ng lola niya. Inaasahan niyang kailangan niyang talikuran ng lahat, ang posisyon, ang yaman, at ang pangalang Santiago para lamang mapanatili si Amanda sa kanyang piling. Sinalubong sila ni Nanay Sally na may halong kaba at tuwa. Ay nasa library ang Donya, kanina pa kayo hinihintay. Bulong nito. Pumasok ang mag-asawa sa library. Doon, nakaupo si Doña Elena sa kanyang paboritong silya. Marahang humihigop ng tsaa. Ang kanyang muka ay seryoso, walang mababasang emosyon. Lola, nandito kami para sabihin, hindi na namin kailangan ng mana. Alam ko ng lahat na si Amanda ay isang Mendez. Pero kahit sino pa siya, siya ang asawa ko. Kung ang kondisyon ng manay ang pagsunod sa gusto niya, handa akong umalis sa kumpanya ngayon din. Tumahimik ang paligid. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang tasa at tumingin kay Amanda. Isang matipid na ngiti ang biglang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi bakas ang galit. Ay sino ang nagsabi sa iyong galit ako, Dominic? Nagkatinginan sina Dominic at Amanda. Kapwa naguguluhan. Dominic, sa tingin mo ba tatagal ako sa mundo ng negosyo kung hindi ko alam ang tunay na pagkatao ng mga taong pumapasok sa bahay ko? Noong unang araw pa lang na pumasok si Amanda rito, alam ko nang hindi siya galing sa ahensya. I knew she was a Mendez. Pinaimbestigahan ko na si Amanda bago pa kayo magpakasal at alam ko ang pagkatao niya. Napaawang ang labi ni Amanda. Alam niyo po, simulat sa pool? Oo, iha. Nakita ko kung paano mo tinalikuran ng karangyaan para sa iyong prinsipyo. At nakita ko kung paano mo tiniisa maging kasambahay para lang makatakas sa isang buhay na walang pag-ibig. Yun ang klase ng babaeng gusto kong maging asawa ng apo ko. Isang babaeng may paninindigan at hindi kayang bilhin ng pera. Lumingon ang matanda kay Dominic. I enforced that marriage rule because I knew you were too focused on numbers and profit. Kailangan mo ng isang taong magtuturo sa iyong magmahal ng totoo. At si Amanda yon. The inheritance was never at risk, Dominic. Sadyang hinintay ko lang na aminin mo sa sarili mo na mas mahalaga siya kaysa sa bilyon-bilyong piso. Lumapit si Amanda sa matanda at hinawakan ang kamay nito. Lola, may isa pa po kaming balita. Buntis si Amanda, Lola. Masayang anunsyo ni Dominic. Sa pagkakataong ito, tuluyan na nagliwanag ang mukha ni Doña Elena. Tumayo siya at niyakap ang dalawa. Yan ang pinakamagandang balitang narinig ko sa loob ng maraming taon. Isang bagong Santiago. Isang bagong tagapagmana. Sa gitna ng kanilang saya, tila naging malinaw ang lahat. Ang tadhana ay hindi lang basta nagkataon. Ito ay binuo ng isang matandang ninais lamang ang pinakamabuti para sa kanyang apo. At ama na ninais lang na maging maayos ang kanyang anak. Matapos ang revelasyon ni Doña Elena, tila nabunutan ng tinik ang puso ni Amanda. Ngunit para kay Dominic, may isang bagay pa siyang kailangang itama. Alam niyang ang kanilang unang kasal ay bunga lamang ng isang kasunduan at napilitan si Amanda dahil sa sitwasyon. Gusto niyang bigyan ng asawa ng isang simula na walang bahid ng pera o pagtatago. Isang gabi, dinala ni Dominic si Amanda sa isang rooftop ng pinakamataas na building ng Santiago Group. Ang buong paligid ay pinalimutian ng mga puting rosas
at fairy lights na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Isang dinner table para sa dalawa ang nakahanda sa gitna. "Dominic, para sa ng lahat ng to? Bawal sa akin ang masyadong pagod," sabi ng doktor. Biro ni Amanda habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "This isn't about work, Amanda. Nagsimula tayo sa maling paraan. Pinilit kita sa isang kontrata. Ginamit kong pangangailangan mo para sa sarili kong interes. And even if we are already married, I want to do this right." Dahan-dahang lumuhod si Dominic sa harap ni Amanda. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang eternal flame ring. "Amanda Beatriz Mendez Santiago, I am asking you now, not as your employer, not as a business partner, but as a man who is madly in love with you. Will you marry me again, love? Sa harap ng Diyos, ng pamilya natin, at ng walang anumang kontrata, kundi ang pangako kong mamahalin ka habang buhay." Naiyak si Amanda sa sobrang galak. "Yes, Dominic. Paulit-ulit na yes, at kahit saang simbahan pa." Nang maisuot ang singsing, hindi pa doon nagtapos ang sorpresa ni Dominic. Inabutan niya si Amanda ng isang gintong susi at isang makapal na folder. "Ano to?" "Binili ko ang lumang property sa tapat ng park na sinabi mong pangarap mong gawing art gallery at cafe. It's registered under your name, the Amanda Gallery. I want you to have your own world, Amanda. Hindi mo kailangan maging anino ka lang. You are a talented woman, and I want the world to see that." Niyakap ng mahigpit ni Amanda si Dominic. "Salamat, Dominic, sa pagmamahal at pagtitiwala mo sa pangarap ko." "You deserve everything, my love." Bulong ni Dominic. Sa malawak at lunti ang Hacienda Mendez sa Negros, naganap ang pangalawang kasal ni na Dominic at Amanda. Ito ang hiling ni Dominic, ang pakasalan muli si Amanda sa lugar kung saan siya lumaki, bilang simbolo ng pagtanggap niya sa buong pagkatao ng asawa. Ang altar ay itinayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya na pinalimutian ng libo-libong kristal at sariwang orchids. Ang mga bisita ay binuo ng mga kilala sa negosyo at politika, at ang mga simpleng manggagawa sa asyenda na itinuring na pamilya ni Amanda. Nang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon, lumabas si Amanda na tila isang diwata sa kanyang customized lace gown. Sa tabi niya ay ang kanyang ama, si Don Alberto, na ngayon ay bakas ang labis na pagmamalaki sa muka at makikita ang kasiyahan sa mga muka ni Doña Elena. At sa tabi nito, si Aling Sally. Sa dulo ng mahabang aisle, naghihintay si Dominic. "Ipinangako ko sa iyo noon na babawi ako." Bulong ni Dominic nang maabot ang kamay ni Amanda sa harap ng altar. "Ngayon, sa harap ng iyong pamilya at sa lupang kinagisnan mo, pinapangako ko na mamahalin kita at ang mga magiging anak natin habang ako'y nabubuhay." "At ikaw ang tahanan ko, Dominic," sagot ni Amanda habang may luha ng kagalakan. Ang pagpapalitan ng matatamis na I do ay sinunda ng isang engrading piging na tumagal hanggang madaling araw. Ngunit ang pinakamagandang regalo ay dumating makalipas ng ilang buwan, ang bagong tagapagmana. Ang katahimikan ng mansyon ng mga Santiago sa Maynila ay binalot ng isang malakas na iyak. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang ni Amanda. Si Andrew Santiago, ang nagkumpleto at nagbigay